Gaya po ng pinaalala sa atin, Pastor RJ at Deacon Rodolph, na sa mga kalalakihan napakalaga ito na hindi tayo mananatiling walang alam pagdating sa salita ng Diyos. Hindi lamang na tayo ay tagapakinig, dapat tayo rin ay tagapag-aral at tagapagturo. Kaya napakalaga sa mga men, minsan lang ito sa isang buwan natin gagawin, na kayo ay tumalo at magdala tayo ng ating mga ballpen at papel. Napakalaga po ang pag-take notes sa ating pag-aaral upang wag natin itong makalimutan. Bagong lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, muli kami po'y lumalapit sa inyo. May hina, ngunit nabubuhay sa iyong biyaya at may kagalakan dahil sa iyong pag-ibig sa amin. Binigay niyo ang inyong bugtong anak upang humalili sa aming pong kaparusahan ng aming mga kasalanan. At kaya ngayon kami, Panginoon, suot namin ang katwiran ni Kristo. At kayo nalulugod sa amin, hindi dahil sa kami po ay mabait, maging sa aming makasalanan, kayo po ay nalulugod sa amin at tapat dahil kay Kristo na siya pong aming sinasampalatayan na inyong nakikita. Kaya pagpalain po ninyo ngayon ang aming pong pag-aaral, nawa ito'y makapagbigay sa amin ng karagdagang kalakasan ng aming pong pananampalataya at paninindigan sa aming paniniwala, lalo na pagdating po sa iglesia, kung gaano po kahalaga ang iglesia para sa iyong mga tinubos. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming nangangatwiran na ang sabi, only Jesus saves. Si Jesus lamang ang nagliligtas at hindi ang iglesia. Church cannot save. Totoo po yun. Pero ang kanilang paniniwala at panawagan, we need Christianity, not Churchianity. Hindi na rin kailangan ang iglesia, basta't ikaw ay naligtas kay Kristo. Basta't dumadalo ka, nananampalataya ka, ayos na yon, pwede na yon. Pero ating napag-alaman kahapon, last Sunday, na ang iglesia po'y bahagi sa eternal purpose of God. Bahagi po ng walang hanggang layunin ng Diyos. Itinatag niya ito sa kanyang plano at maging ang mga kasapi na ito ay bago pa lamang likhain ang mundo, kinilala niya at pinili na niya. Kaya napakalaga ang mapasapi sa iglesia at ito ay bahagi sa kanyang layunin at katunayan, ito ay inihula na sa lumang tipan. Atin lang balikan ang ilang hula sa lumang tipan at paano ito tinupad ng ating Panginoong Jesucristo. Ating basahin ang Isaiah chapter 2 verse 2 hanggang 3. Ganito ang pagkakasabi. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon, tumutukoy po ito sa iglesia, ay matatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa ibabaw ng mga burol at lahat ng bansa ay pupunta roon. Sinasabi natin dyan, lahat ng bansa, sapagkat yung pong utos ng Panginoon, go and make disciples of all nations. Lahat ng bansa makakakilala sa Panginoon at lahat ng bansa ay pupunta roon. Maraming tao ang darating at magsasabi, halina kayo at tayo umahon sa bundok ng Panginoon. Na hindi lamang basta ilang mga ngaral, kundi maraming tao ang mag-aanyaya, halika na at tayo umahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang turuan niya tayo ng kanyang mga daan, mga landas, sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang tagubilin at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Anong layunin? Itatatag ang iglesia ng Panginoon at ito'y makikilala sa buong daigdig at marami ang maliligtas, maraming magiging kasapi upang dalhin ang mga tao sa loob nang sa ganon sila po ay turuan upang higit pa silang tumatag. Daniel chapter 2 verse 44, ganito ang pagkakasabi. At sa mga araw na mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang karian na hindi magigiba kailanman.
o ang kapangyarihan man nito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin nito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang iyon, at ito'y mananatili magpakailanman. Kung paanong iyong nakita ng isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay, at dinurog ang mga bakal, mga tanso, ang luwad, ang pilak at ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito ay magpakailanman. Na gusto kong tibigyan ito ng background. Si Haring Nabucodonosor sa time ng Babylonia na naginip siya at yun ang nakapanandig balahibo sa kanya, takot na takot siya kung ano ibig sabihin nun. Siya po ay nanaginip ng isang ribulto ng ulo ay ginto at ang katawan ay pilak at ang balakang nito ay tanso at sa ibaba naman to ay luwad o putik o bakal, halong bakal. Yung pong ginto, ang sabi ni Daniel, ikaw yan, Haring Nabucodonosor, ikaw yung ginto, ikaw yung pinakamataas at pinakadakilang hari sa buong daigdig. Ngunit ikaw ay wawawasakin at papalit sa iyo ang Medo-Persia, ang pilak, makapangyarihan sa panahon nito ng Greek, no? Ito ay sa panahon ng Griego. At pagkatapos ito namang panahon ito ay sasakupin naman ng Assyria. At ito yung balakang. At ang Assyria naman sasakupin ng Roman Empire. Pero mayroong isang bato na titibag at dudurog sa lahat ng iyon. At ang maiwan ng batong ito po yung templo, ito yung ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi sa verse 45, kung ating babasahin ang 45, kung paanong iyong nakita na ang isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay, at dinurog ang mga bakal, ang tanso, ang luwad, at ang pilak at ginto, lahat ng karian sa mundong ito ay madudurog at ang mananatiling isang karian ay ang bato na sabi dyan, ipinaalam ng dakilang hari sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito ay mapagkakatiwalaan. At ito po ay inihula na sa Lumang Tipan, sa takdang panahon, no? Panahon ng Old Testament, babagsak po ang lahat ng kaharian at ang manatili ay ang kaharian ni Kristo. At itong sinabi ng Panginoon sa Matthew 16 verse 18 nung siya po ay kausapin ni Peter. At ang sinabi ng Panginoon, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Even the gates of hell cannot prevail against the church, against the temple, sapagkat ang temple ay si Jesus Christ. Kung paanong lahat ng kaharian from panahon ng Old Testament, lahat yon ay naguho at nanatili ang kingdom of Christ. So naganap na sa huling araw ang Old Covenant, yung Old Testament, matatapos na po, at ang kapalit nito ay ang New Testament. Okay? So yun po yun. Now, kung hindi po mahalagang iglesia, bakit ganun na lamang ang pagsisikap ng banal na kasulatan na ito po ay isa katuparan at ito'y nilayo ng Panginoon? Masasabi natin, kung ito'y pinagsikapan ng Diyos, napakalaga para sa atin na tayo po'y mapabilang. At upang makita natin ang kalagahan yan, tignan natin ang tatlong paglalarawan tungkol sa iglesia. Yan po yung ating paksa ngayon. Ang paglalarawan sa iglesia. Nauna, tignan natin unang inilarawan ng iglesia. Ito inilarawan sa sambahayan ng Diyos. Inilarawan ang iglesia sa sambahayan ng Diyos. Sambahayan. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, itong sinabi ni Pablo kay Timoteo na siya po'y nabalam sa kanyang pagbabalik sa Efesus, pero nagtagubilin si Pablo kung anong dapat gawin ni Pastor Timoteo sa iglesyang ito habang siya'y wala. At yan kaya sinulat yung 1 Timothy and 2 Timothy, instruction yon, pagtuturo yon ng papaano dapat mangugali sa loob ng iglesia. Sapagkat yun ang layunin ng Diyos, na lahat ay nasa iglesia upang turuan. At sabi ni Pablo,
Ngunit kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos. Ang tawag sa iglesia, bahay ng Diyos. Para natin masabing, yung nga iglesia, kasunod po, na siyang iglesia ng Diyos. At ang iglesia ng Diyos na ito ay ang haligi at suhay ng katotohanan. Ang iglesia ng ito ang siyang pillar and ground. Ibig sabing pillar, mayroon pong foundation which is the suhay, at may mga haligi which is the apostles' teachings, Ephesians chapter 2 verse 20. Nang iglesyang ito ay tinatag sa pamamagitan ng doctrines of the apostles, at ang cornerstone ay si Jesus Christ. Kaya ang sabi diyan, tawag diyan, sambahayan ng Diyos. Kanina po habang nagtuturo si Pastor RJ tungkol sa baha, nakakuha ko ng illustration na makita natin gaano kahalaga ang sambahayan. Alam kong kayo ay madalas at naranasan din nyo na kayo malagay sa gitna ng bagyo. Sa maring nasa trabaho, nasa eskwelahan, at kapag bumabagyo, alam natin babaha ito. At wala kang magagawa kundi uuwi ka dahil tapos na yung trabaho, tapos na eskwela, kailangan mong uwi sa iyong bahay. At paglusong mo ron, yung payong mo talagang ililipad ng hangin, masisira. So basang-basa ka, ginaw na ginaw ka, tapos lumulusong ka pa sa baha, anong iniisip mo? Yung mainit, yung warm na ating bahay, na doon naisip mo, katabi mo ang iyong mga anak, nagkakapi ka, nakakumot ka dahil sa ginaw. Napakasarap po ang nasa sambahayan ng Diyos kapag ikaw ay nasa matinding kalagayan. Ganyan po kahalaga ang sambahayan. Ganito po kahalaga ang iglesia. Natin inilarawan dito bilang sambahayan, sapagkat sa sambahayan mayroon pong pamilya, mayroong mga magulang, mayroong mga anak. At dito po ang mga anak, nahuhubog sila sa pagtuturo ng mga magulang. Kung paano mangugali ang kababaihan, ang mga kalalakihan, tinuturuan sila bawat kasapi ng sambahayan. Ito po ay talagang lugar na kung saan napapalaki ang isang bata sa magandang kinabukasan, magandang pangugali. Kanya nga, ang iglesia ay haligi at suhay ng katotohanan. Dito tayo na-equipped for the ministry. Tayo po'y tinuturuan upang lahat tayo ay makapagturo, makapagbahagi ng salita ng Diyos upang lumagana pa ang kaharian ng Panginoon. So nakita natin kahalagaan, ang sambahayan po ay mayroong isang pamilya. Napakasarap po, magkatipon-tipon ang pamilya. Sapagkat ang katawan po ni Kristo is organism. Ito po ay isang nabubuong katawan na lahat po'y konektado. Hanggang ngayon, nalulungkot ako, may kapatid tayo rito, mula kami dumating dito from Bisaya Mission, hanggang ngayon hindi ko pa nakikita. Napakasakit po rito. Bakit po? Lahat tayo may ugnayan. Dugtong-dugtong tayo. Ang kirot ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Yan po ang family. Hindi ka lalago kung hiwalay ka sa family. Ang matututunan mo ko yung ugali ng sanlibutan. Ang ugali ng labas sa iglesia. The church is the pillar and ground of truth. At ito ang makapaghuhubog sa atin. At dito tayo natuturuan, pamilyang pag-aari ng Diyos. Hindi tayo pamilyang nagtayo lang sa atin. At the same time, tayo'y pamilya, iisang pamilya ng Diyos at pag-aari mismo ng Diyos. Hindi tayo pag-aari ng sanlibutan. Tayo'y pag-aari ng ating Panginoon. At tunituruan tayong gumawa ng mabuti. Sa labas po, tuturuan tayong magsinungaling. Tuturuan tayong maging garbo. Pero ang iglesia, tinuturo sa atin dito yung ugali ng Diyos. Kaya nga bawat miyembro ng iglesia, dapat tayo nagiging halimbawa sa isa't isa at tayo rin tagapagturo sa isa't isa. Galatians chapter 6 verse 10.
Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Hindi tayo dapat magsisiraan. Hindi tayo dapat magsupladahan at maggarbuhan sa loob. Dahil tayo'y iisang miyembro ng sambahayan ng Diyos. Dapat tayong gumawa ng mabuti. Kaya nakakalungkot po kung mayroon tayong mga kapatid na hindi dumadalo. Hindi natin nafe-feel ang kanyang presence. Saan siya? Pag wala ka sa sambahayan, tiyak, nababasa ka ng ulan ng sanlibutan. Lumalakad ka sa baha ng sanlibutan. Magigiba ang paligid mo sa sanlibutan. Kaya napakalaga pong nandyan tayo sa sambahayan ng Diyos. Kaya ito yung panawagan ko. Kung ikay mananampalataya na, come! At ikay ay sumaman at makiisa sa sambahin ng Panginoon. Diyos ang ating Ama. At ang ating Ama ay napakabuti ng ating Diyos. Sapagkat bago pa lamang likhain ang mundo, bago ka pa lamang likhain, ikaw ay kinatagpo na kinilala ka na ng Diyos. Ganun po siya kadakila. 2 Corinthians 6:18, ganito ang sabi, at ako'y magiging ama sa inyo, ang sabi ng Diyos, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Na nag-declare dito kung sino ang ating Ama, hindi pipitsoging Ama, hindi lasenggong Ama, hindi makasanlibutang Ama, siya ang pinakamakapangyarihang Ama. Kaya makapagtitiwala tayo sa Kanya. At alam nyo bang iglesyang ito ay nabuo dahil sa Kanyang pag-ibig. Sa Kanyang pag-ibig. Ito yung naunang layunin ng Diyos before the foundation of the world. Pag-ibig. 1 John 3, verse 1 to 2. Tignan nyo kung gaano kahalaga ang iglesia, mga kapatid. 1 John 3 and 1, verse 1 to 2, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob ng ating Ama. Kung iniibig tayo ng Ama, dapat ibigin din natin siya. Kung wala ka sa katawan ni Kristo, wala ka sa Kanyang itinakdang lugar, paano masabing iniibig mo ang Diyos? Salita mo lang yan. Ang sabi dyan, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang pinagkaloob ng ating Ama upang tayo'y matawag sa mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. Hindi dapat ang sanlibutan nagmamahal sa atin, nagtuturo sa atin, nagtutuwid sa atin. Hindi dapat ang sanlibutan, kundi tayo dapat ang magtuwid sa sanlibutan. Na gusto ko lang i-practical ito. Hindi yung mga anak natin na unbeliever ang magtutuwid sa iyo. Hindi silang mag-aakay sa iyo, hindi siya magkukontrol sa iyo, kundi ikaw magulang ang magkontrol sa iyong mga anak. Dapat mo silang dalhin sa paanan ni Kristo. Hindi yung ikaw ang pinapaluhod nila. Kaya ang sabi rito, dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Hindi nila nakikilala ang Diyos eh. Verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa mahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Nabuo po ito sa pag-ibig ng Diyos. At kailan binahagi ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin? While we were yet sinners. Nung tayo'y makasalanan pa. Nung tayo'y rebelde pa sa Diyos. Lumalaban pa sa Diyos. Kaya ang ating pamilya, gaano man katindi ang kasalanan ng iyong anak, maaari pa rin silang maligtas sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, wala pong kinikilingan. Wala pong favoritism. Walang kondisyon. At ang pag-ibig na ito, kailangan tanggapin natin na may pananampalataya. Yun lamang. Ang biyayang kaligtasan natatanggap sa pamagitan ng pananampalataya. At saan galing yung pananampalataya? Sa iyong napakinggan. Marahil nakapakinig ka na ng salita ng Diyos,
1 taon, 2 taon na lumipas, pero hindi mawawala yan. At yan ang mag-uulkil-kil sa iyong isipan na sinabi ng Panginoon at doon lalabas yung pananampalataya. John 1:13. Ang isang makasalanan ay mababago dahil ito ang sabi, sapagkat sila'y pinanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sa sandaling tayo po ay kumilala sa ating Panginoon mula doon sa kanyang salita na ating napakinggan at nanatili sa ating puso, tayo po ay ipapanganak na muli. So that's why, ang sabi sa verse 12, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya, binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos sapagkat sila'y ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa layunin ng tao, kundi dahil sila'y begotten from above. Anothen, begotten from above. Kaya nga mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos na ito sa pamagitan ng ating panampalataya, Galatians 3:26, sapagkat kay Kristo Jesus kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Only through faith in Jesus Christ. Lalo natin sa doctrine natin, the whole doctrine natin, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya hanggat hindi ka muna binuhay. Kailangan ma-born again ka muna. At ang born again, gawa ng Espiritu, at ang instrumentality is the Word of God. Kaya nga pagka nakapakinig ka ng salita ng Diyos, doon kumikilos ang banal na Espiritu upang ikay buhayin, baguhan, bigyan ng bagong puso, bagong Espiritu, converted, then you will receive faith and repentance. So therefore, sasampalataya ka na kay Jesus. Kaya tayo ay naligtas. Tanda natin, ang Iglesia ng Diyos inilarawan una sa isang sambahayan. Yung mga kabataan, bilib ako kay Tulfo sa kanyang mga panukala na lahat ng kakalat-kalat ng mga kabataan dyan, sasagipin niya at lahat yan ay mayroong rights na sila'y maging citizen. Napakasarap po kaya na may tahanan. Mga batang dyan, naghahanap sila na mayroong kakalinga sila. Maring yung magulang nila ay hindi nila matiis. Pero napakasarap po magkaroon ng tahanan sa bayan. Then ikalawa, ang iglesia ng Panginoon ay inilarawan hindi lamang sa sambayan ng Diyos, kundi katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Ephesians 1:22-23, ganitong sabi, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa kanya. Mga kapatid, yung katawan na pinuspos ng Diyos, yung katawan dito ang siyang pumupuspos kay Jesus. Now, gusto kong bigyan ito ng linaw. Nung lumang tipan, the Old Testament, Old Covenant, napakalaga po ang tent, trapal, sapagkat nangangako ang Diyos ng kanyang presensya ay mananatili dyan. Pagdating kay Solomon, templo, ginawang templo, bato. At ang pangako ng Panginoon, ang presensya ng Diyos, mananatili dyan. Kaya ganun na lamang pagmamahal nitong mga Jews. Kahit na sila'y malayo-malayo sa lugar, basta kung saan nakapwesto, kung saan lugar yung templo, sila'y doon nag-worship sapagkat andun ang presensya ng Panginoon. Ilang beses itong nagiba, handa sa panahon ni Herodes na buo ang templo. Pero darating ang katapusan ng panahon, hindi po katapusan ng mundo. Darating sa katapusan ng panahon, yung templong ito ay magigiba. Tuluyang magigiba. Yan ay mangyayari sa 70 AD after Jesus Christ.
Kaya kung mapapansin natin, kung itong timeline, guhit ng panahon, ito yung creation, ito yung end of the world, nasa gitna, si Kristo. Ngayon, itong Old Testament na tumutukoy doon sa temple, ay lalakpas kay Kristo. Dito yung cross, dito si Kristo. At New Testament naman, magsisimula kay Kristo, papunta sa katapusan. Dito po, sa end of the age, hindi po world. Sa Tagalog po natin, katapusan ng mundo. Pero tignan natin sa Greek word, hindi po mundo yon, kundi aeon. Aeon means time, ages. So panahon po ng Old Testament, magtatapos po ang pagkawasak ng templo sa 70 AD. Tapos na po yung physical temple. At ang magsisimula ay sinong temple? Si Jesus Christ. Kaya siya yung ulo, katawan niya. Tayo po at ang sino mang mananampalataya na sumapi, niligtas at bilang mananampalataya kaisa sa templo. Kaya tayo ang templo ng ating Panginoon, katawan ni Kristo. Now, 1 Corinthians 6:19-20, ganito ang sabi. 1 Corinthians 6:19-20, O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? I'm sorry, ito yung sa personal. Pero ang tinutukoy ko rito ay 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Ang sabi sa 1 Corinthians 3:16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo, plural, ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man, take note of this, kung ang sino man ay nagwawalang bahala, nagtatangka o magtatanggang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Now, paano po natin ginagawa ng taong ginigiba ang templo? Sinisiraan. Now, kung ating titignan, yung pong materials na sa context, sa verse 14, tumutukoy po sa mga dayami, sa kahoy, sa teachings. Pero maaari ding i-destroy ang church kung nagwawalang bahala ang bawat membro. Manlalimig ang iba, kakalat ang iba. Now, napakalinaw po dyan mga kapatid. Huwag nating wawalang bahala ang banal na templo ng Diyos. Banal ang templo sapagkat kinamatayan ni Kristo ito. So, ang templong ito, which is Christ, at tayo nakiisa sa Kanya, tayo ang katawan, siyang ulo. Tandaan natin ito, siya ang ulo ng iglesia. Siya ang masusunod sa iglesia. Siya ang buhay at Panginoon ng iglesia. Colossians 1:18, siyang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Kung si Kristo ang ulo ng iglesia, sapagkat siya ang templo, mga kapatid, at tayo po ay naging templo dahil tayong katawan niya, ito po yung mahalaga. Siyang ating buhay, siyang ating Panginoon. Siyang nagmamay-ari ng katawan. Ephesians 4:4. Ganito Ephesians 4:4. May isang katawan at isang espiritu. Kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Mayroon lamang isang iglesia. At ang tinutukoy dito is the universal church. Sa buong daigdig, sa lahat ng panahon,
Isa lang ang iglesia. There's only one faith, one God, one Lord, one love. Pero ang lahat ng mga miyembro ng Universal Church na ito, na mga buhay, ay naroon sa iba't ibang lugar sa buong daigdig, kung tawagin lokal na iglesia. At ang lokal na iglesia, ito yung mga taong nagkakatipon sa isang local area. Tayo yun. Tayo po'y kabahagi ng katawan. Ang nagmamayari nito ay ang ating Panginoon. So, kabahagi ka ng body, so kabahagi ka sa kapayapaan. Kapayapaan na hindi matatagpuan sa sanlibutan. Kapayapaan na bibigay lamang ng Panginoon. Sabi nga niya, my joy shall be with you. So, ang katawan ni Kristo, kapag ikay nariyan, you are secured. Secured ka. Ano man ang mangyayari. John 10:28-30, ganito ang sabi, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailan may hindi sila mapapahamak. See? Ang sino mang nasa katawan ni Kristo, sigurado ka na you are member of the Universal Church na nakikita sa local church, binibigyan ng buhay, walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang sabi nga ni Jesus Christ, even the gates of hell cannot prevail against it. Ganun ka-secured po ang isang Kristiyano na kabilang sa katawan ni Kristo. May buhay na walang hanggan, walang makakaagaw sa iyo. Ang sabi sa 29, ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama, see, from eternity past, ay higit na dakila kaysa lahat, at walang makakaagaw na mga ito sa kamay ng Ama. Nakita nyo? Pinakadakila sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay, ang mga taong pinili ng Diyos na ibinigay kay Kristo na kaisa sa kanyang katawan. Pinakadakila. Na-realize ba natin to? That we are among the greatest na pag-aari ng ating Panginoon? Dahil, alam nyo, safety tayo. Verse 30, ako at ang Ama ay isa. Wala talagang makaka-snatch sa atin ng anumang kasamaan. Well, maaari physically, tayo po ay mamatay, aksidente, sakit, pero tayo ay pag-aari ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Bubuhay niya tayong huli. So, iniibig ng Panginoon ang kanyang body. In-example niya ito sa mag-asawa. Husband, love your wife as Christ loved the church and gave His life to her. So, yun po yung example ng lalaki na talagang mamahalin niya ang kanyang asawa, ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang asawa, at pakabanalin ang kanyang asawa through the Word. Ganon ang ginagawa ni Kristo sa atin. Tayo yung asawa ni Christ. Tayo ay kanyang minamahal. Alam nyo, wala siyang ibang iniibig ang Panginoon. Well, iniibig niya ang Ama, natural. Pero pagdating po sa mga tao, wala siyang iniibig kundi ang kanyang tinubos at kinamatayan. John 10, verse 14 to 15. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Wow! Yun yung intimate relationship, no? Kilala din natin ng Panginoon. Verse 15, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama. Ibang klase yung pagkakilala natin sa Diyos, kay Kristo, dahil kung paano nakilala si Kristo ng Ama, ganun din sa Kanya, ganun din tayo. At ang pagkakilala ko sa Ama, at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Walang ibang binigyan ng buhay ang ating Panginoon, kundi sa iniibig niya.
Verse 15, no? Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Hindi sa mga kambing ibinibigay ng Panginoon ang kanyang buhay. Only to His loved ones. At tayo yun. Mga kapatid, ito ba hindi makapagbibigay sa atin ng encouragement na makipagtagpo sa Kanya sa araw at lugar na kung saan ipinangako niyang siya'y ating matatagpuan? Sana, wag na nating baliwalain o pabayaan ang ating pagtitipon, kundi lalo pa nating paigtingin. Lalo pa tayo magpasako upang matuto tayo. Tinuturuan tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga itinalagang mga ngaral sa iglesia. Kaya nga mga kalalakihan, I encourage you to attend tomorrow. Sapagkat ang layunin natin ay matuto tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Kahit hindi miyembro o hindi pa miyembro, umaten kayo. Magagamit ninyo ito sa inyong bahay upang maturuan ang inyong mga anak. Yun ang eternal purpose ng Diyos. Bakit may iglesia? Upang maturuan ang lahat, upang maligtas. Pangatlo po na ipaglalarawan. Inilarawan ito ang iglesia sa kaharian ni Kristo. Kaharian ni Kristo. At ang kaharian ni Kristo, mga kapatid, ay may susi. Right? Sino binigyan ng susi? Yes, mga apostol. Kaya nga sila yung ating foundation. Ephesians 2:20-22. Sila yung nagbibigay ng susi sa kaalaman sa kaharian ng Diyos. Unless a man be born again, he cannot see and he cannot enter the kingdom of God. So tayo po ay apostolic church sapagkat ang doktrina natin ay buhat sa doctrine of the apostles. Sila lamang ang may hawak ng susi. At salamat sa Diyos, binigay sa atin, nakasulat na. Now, tingnan nyo, Matthew 16 verse 18-19. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo kong aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibinibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Anumang ituro ninyo na huwag gawin ng mga nasa kaharian ay nakatali din sa langit. At anumang ituro ninyo pampapalaya sa mga taong nakikinig ay nakabukas sa langit. Bagamat ito ay may kaugnayan din sa church discipline. Pero ito pong susi. Kaya nga Ephesians chapter 2 verse 19-20, ito yung pangyayari ngayon, yung susi na yon. Sabi sa 19, Ephesians 2:19, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi mga kapwa mamamayan ng mga banal at ng mga kaanib ng sambayan ng Diyos na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. So tayo po ay itinatayo mula sa haligi ng mga apostol. Ngunit ang cornerstone ay si Jesus Christ. So, yan po ang susi. So, ang mga miyembro po rito, dahil sa turo po ng mga alagad, tayo po ay namumulat. Tayo po ay naliligtas mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Actually, si Christ talaga, sa kanyang kamatayan sa krus, malaya na tayo. Pero marami pa pong mananampalataya, alipin pa ng kadiliman. Bakit? Hindi po nag-aaral at nakikinig sa pangangaral ng apostolic teachings. Kung kani-kaninong turo,
kung kani-kaninong mga ngaral sila. Kaya alipin pa rin sila sa kadiliman ng kasalanan. Christ says in His Word, John 8:31, if you continue in my word, truly you are my disciples. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Matthew 10:40, ang sino mang tumatanggap sa inyo, kausap niya apostol, ako ang kanilang tinatanggap. Kaya nga tayo po ay naka-built doon sa foundation ng apostol. Kaya kung hiwalay sa apostol ang ating turo, ang sabi ni Paul, sumpain siya. Sumpain siya. Napakalaga po ito. Kaya tayo po ay naliligtas sa kadiliman. Colossians 1:13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. See? Tayo po, may remaining sin pa tayo. Mayroon pa tayong dilim. Pero habang ating pinag-aralan yung mga turo ng mga apostol, tayo nalilipat sa kaharian ng kanyang anak. Napakalaga po. So bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos, ipamalita rin natin ang good news na ito. Mayroon tayong kaharian. Pumasok kayo. Pumasok kayo sa kaharian. Nakita niyo nabasa niyo ba yung Pilgrim's Progress? Mga kapatid, mayroong kaharian. Tayo mga magulang sa ating mga anak may kaharian. At ang kaharian ito, kahit mga pintuan ng impyerno, hindi maaari magapi ito. We are in a winning side. Doon tayo. Talo tayo rito. Huwag tayo manatili dyan sa mga pangangatwiran ng mundo. Tinatamad ako, may sakit ako, may ganito. Lahat ng dahilan nandyan. Doon tayo sa kaharian ng Diyos. So bilang mamamayan ng Diyos, mamamayan ng kingdom, tayo magpahayag. Kaya nga pagdating natin sa pangangaral po ng gospel, ang pinaka-primary part ng gospel is the kingdom. Anong sinabi ni Jesus Christ? Repent, for the kingdom of God is at hand. Sabi ni John the Beloved, repent, for the kingdom is at hand. At sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, na ang kingdom ay nasa inyong kalagitnaan because the king is there. Kung saan ang king, nandun ang kingdom. Hindi pwede maghiwalay. Si Jesus. Kanya nga, kapag tayo wala sa kingdom, tiyak, talo tayo. Lahat ng reklamo sa buhay natin, lahat ng reklamo sa isip natin, maranasan natin. Kaya kailangan nandun tayo sa kingdom ng Panginoon. Hindi tayo makapag-preach ng gospel without the kingdom. Napakalaki yun. So bilang isang miyembro, isang believer, hindi natin mapipigil talaga na hindi natin maibahagi ang kingdom ang gospel. Nafe-feel nyo ba yun? Pero sinong pumipigil sa inyo? Yung ating remaining sin. Lakas tayo magsalita sa mga kailangan bahagi natin salita ng Diyos, pero ikaw hindi ka nagbabahagi. We are a citizen of the kingdom, so therefore, go. Kaya nga mayroong taga-bandilyo, di ba? Kung tawagin niya is preacher. Sisigaw yung laman ng kanyang puso, makinig kayo! Sabi ng makapangyarihang hari! Dapat ganun din tayo. Dapat nating ipangaral ang kingdom because we are a member, citizen of the kingdom. May example sa Old Testament. Naalala ko. Noong nagkaroon ng gutom sa mismong Samaria, sa mga Israel, kinakain ng kanilang mga anak. Niluluto nila sa tindi ng gutom. Mga kapatid, kung kwento lang yon, pero kung ipipicture natin, gano'ng katindi, grabe. Tulad ng tinuro ni Pastor Aji ganyan, actually, tinignan ko na sa Greek, hindi lang basta malakas na hangin, kundi ipo-ipo, mga kapatid. Gikan.
galing sa taas, pababa. Kaya sila pong nangalisang, talagang nataranta sila. Bakit? Umiikot sila eh. Talagang nagliliparan yung kanilang layag, kanilang mga gamit nagliliparan, tapos napupuno ng tubig ang kanilang bangka. Sinong hindi matataranta? Ganun yun eh. Ganun katindi ang unos na yon. Hindi lang basta unos na hangin na tulad ng... No, talagang umiikot yun. Ganun katindi yun. Pero payapa ang Panginoon. At ganito nangyari sa gutom doon sa Samaria. Dahil sa tindi ng gutom, dahil walang makakapasok na pagkain, walang makakalabas para kumuha ng pagkain, dahil sila'y kinukubkob ng kalaban, sila mismo nagkakainan. Tignan nyo, grabe! Mga living dead na sila, naghanapan sila ng mga bata. At kung walang mga bata, siguro pati hita ng asawa niya, kakainin niya na sa tindi ng gutom, mga kapatid. At mayroong 4 na kitawin sa labas, na nagugutom din, may karamdaman pa. Sabi niya, kung papasok tayo sa loob, walang kakain sa atin. Pero mamamatay rin tayo sa gutom. Bakit hindi tayo pumunta sa kalaban? Baka sakali doon, makakuha tayo na maawa sila sa atin. Kung papatayin tayo, mamamatay rin naman tayo. So itong 4 na ito, talagang pipilay-pilay sila papunta roon sa kampo ng kaaway. Pero sa biyaya ng Diyos, yung kanilang pagpipilay-pilay at pagkabagsak, kumukulog, lumilindol sa lugar ng kaaway. At ang dinig nila, rumaragas ang millions of horses na patungo sa kanila. Anong ginawa nila? Nagtakbuhan sa takot. Pero 4 na kitungin lang yun, pre, tayo pre. Pero kulog. Kaya pagdating doon, walang tao. Ha? Walang tao. So, ang ginawa nila, kain sila, kain, kuha ng mga damit. Tapos naisip na, napakasama naman natin, nagugutom yung ating mga kababayan doon, bagamat tayo tinatanggihan, ibalita natin. At binalita, naligtas ang buong bayan sa gutom. Ganon din tayo, mga kapatid. Bakit hindi natin ibalita sa ating mga anak, sa ating kamag-anak, na mamamatay sila? Hindi sa gutom, sa impyerno. At tayo nakaranas na tayo miyembro ng kingdom, ibalita natin mabuting balitang ito. So makikita natin sa katapusan, napakalaga po ang mapasapi sa pamilya ng Diyos. Napakalaga po ang mapabilang sa katawan ni Kristo. Napakalaga ang maging kasapi ng mamamayan ng kaharian ng Panginoon. Kayo, tayong lahat ng mga miyembro na dyan, pag-ibayuhin natin ito. Palakasin natin ang ating relasyon sa Diyos. Mahalin natin ang Iglesia. At doon, sa mga magpapamiyembro pa lamang, maging hamon to sa inyo kung gaano kahalaga ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Salita niyo lamang ang makapagbibigay sa amin ng liwanag ng katotohanan. At ang katotohanan ito siyang magpapalaya sa amin. Mamuhay kaming malaya, Panginoon, at hindi kami alipin ng aming pong mga sariling kasalanan. Hindi kami alipin ng katuwiran ng sanlibutan. Hindi kami alipin ng mga hindi mananampalataya, kundi kami maging lingkod nila upang ibahagi ang mabuting balita. Maraming salamat po, Diyos. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.